Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija, security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Libumot buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore sa inyong mga lugar.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong himpilang Katipunan Channel o Partido KDP at syempre ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. Maaari din po kayong magpadala ng sulatroniko kung may nais po kayong ibahagi sa atin na impormasyon na nais po ninyong ibahagi sa atin, umungkahi na nais po ninyong talakayin namin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinatin@yahoo.com. Ngayon po ay isang hapon na naman nako na sigurado ako siksik-liglig ang ating pong pag-uusapan at katulad ninyo, patuloy po nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Kaya tuklasin natin ang nangyayari ngayon sa DOST Region 10. Nako, ano nga ba itong mga Smart and Sustainable Communities Program? No, na ipinapatupad ng ating DOST Region 10. Ang ating pong makakasama ngayon ay isang chemical engineer at siya po ay nagtapos sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology noong 2014. At alam niyo po ba na siya ay nasa DOST mula pa noong taong 2021 at ngayon ay namamahala sa local grant in aid projects sa DOST Region 10. Siya po ay walang iba kundi si Engineer Earl John A. Belacaol. Ang hirap ng apelido po niya mga kababayan no? So, magandang hapon po sa inyo, Sir Earl. Hello po, magandang hapon at saka sa lahat ng nakikinig, magandang hapon din. Opo, isang karangalan po sa akin at sa palatuntunan ng tuklasin natin na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunan ito. At sana po hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita, Engineer Earl, no? Maganda siguro simulan natin, no? Ang Department of Science and Technology Region 10. Una, saan ba matatagpuan ang regional office ng DOST Region 10? Engineer Earl. Opo, ang DOST Region 10 Regional Office po ay matatagpuan sa Cagayan de Oro City sa Barangay Carmen. Ayan po. Nako, CDO pala. So at least, nako, para na rin po kayong namasyal. Nakausap na po natin tong si Engineer Earl. Pero maganda siguro ipaliwanag po muna natin sa ating mga kababayan ngayon kung ano ba ang ahensya ng Department of Science and Technology. Engineer. Okay. Sige po. Ang DOST po o ang Department of Science and Technology ay meron po kaming mandato na magbigay ng liderato at direksyon para sa koordinasyon ng mga scientific and technological efforts. Ito po ay para i-ensure na ang resulta ng mga effort na iyon ay geared and utilized sa mga areas na ma-maximize yung economic and social benefits para po sa ating mga kababayan.
Mm. Para naman po bago po tayo tumungo sa mga kasalukuyang mga proyekto at programa po ng DOST lalo na po dyan sa Northern Mindanao. Maganda siguro ibahagi natin sa ating mga kababayan bago ikaw ay isang chemical engineer, di po ba? Opo, Engineer, opo. no? At ikaw ay natapos sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, no? Bago ka napunta diyan sa DOST Region 10, ano ba ang una mong naging profesyon dahil ikaw ay tapos ng chemical engineer, no? Opo, opo. Ano ba ang ano mo bago ka napunta diyan sa DOST engineer? Okay po, Ma'am Cathy. Pagka-graduate ko po ng kursong Chemical Engineering, nagtrabaho po ako sa isang pineapple canning na company. Ito po ay matatagpuan doon sa malapit sa General Santos City, sa bayan ng Pulumulok. At saka lumipat ako sa Surigao, sa probinsya ng Surigao, sa bayan ng Claver. Doon naman po nagtrabaho ako bilang isang processing engineer sa isang nickel processing plant. Mm-mm. Yun po. Then, uh, third na trabaho ko na po dito sa DOST, Regional Office. At least no nakita natin kung saan ang uminog ang iyong mundo, Engineer Earl, no? But basically, ano ang naging trabaho mo sa pineapple canning sa Gensan, General Santos, Engineer? Doon po sa pineapple canning, ako po ay naging quality assurance officer. At meron po tayong sinusunod na standard na procedure sa pagpoproseso ng mga pinya. Kaya binabantayan ko po kung yung standard na procedure na yon ay nasusunod talaga para ma-ensure na safe kainin yung lumalabas na produkto ng kumpanya at saka malasa. Samantala sa kakaiba naman itong sa pagiging processing engineer mo ng nickel, no, dito sa anong basically naging trabaho mo dito sa Surigao? Opo, basically po nag process ibig sabihin nag-oversee ako ng pagkokontrol ng kada parang anong tawag diyan, yung kada step kumbaga nung proseso ng e-extract ng nickel. So doon po ako sa control room na parang adjust ng mga chemicals kung ilang chemical yung idadagdag, parang ganon. So talagang no, medyo yung huli mong trabaho medyo parang delikado. No, medyo Opo, opo. risky siya. But ang question ko na lang dito, paano ka napunta sa DOST, Earl? Kasi ako po ay taga Iligan City. That is around 80 kilometers from Cagayan de Oro. Tapos Surigao ay parang around 300 kilometers. So na pag-isip-isip ko po na magtrabaho na malapit lang sa bahay. At saka siguro po yung isang pinaka malaking factor na lumipat ay yung demand ng trabaho physically kasi required po kami na magtrabaho ng graveyard shift, ganun po. And naisip ko graveyard shift ka tapos medyo may risk din in terms of exposure to chemical. So naisip ko baka kalaunan parang maniningil na yung katawan, parang ganun. Oo nga. Which is true naman, no? Hindi mo naman maiiwasan na talagang tignan mo rin naman yung matagal na epekto sa'yo ng chemical, no? Lalo na
ito ay mas matindi yung iyong ano, kaya nga kanina sabi ko medyo risky, delikado Opo. talaga yung iyong huling naging trabaho, no? Unlike dito sa pineapple canning ano sa Gensan, no? Bali ikaw ay quality assurance officer. So at least nag-aano ka lang, pero ito na huli dito sa processing engineer ka ng ano ng nickel, medyo teka lang, medyo risky to. At Opo. nabanggit mo nga kanina na iba-iba yung ano, nag-extract ka ng nickel mula sa control room. At so nag-a-adjust ka ng chemical, and knowing this chemical, later on, it has effect, 'di ba, sa ating katawan. But anyway, good to know na ang iyong ano, bagamat nag-start ka in 2021, no? Today is only 2024. So kahit paano, kumbaga parang lumalabas, nasa 3 taon ka pa lang. No, Opo, tama opo. ba ako? 3 taon pa lang. But I understand na bali ngayon ay hinahawakan mo mismo ang mga local grant. Ano ba ang trabaho mo bilang isang local grant in aid projects? Ano ba yung particular na ginagawa mo, role mo dito sa pag-grant mo ng mga aid projects sa DOST Region 10? Okay po, ganito po kasi yun. Every year, meron pong binibigay na budget yung um, national government sa each regional offices. Ngayon, kailangan naming ma-disburse yung budget na yon sa pamamagitan ng pagfa-fund ng mga projects na papasok doon sa program natin. So, yun nga, yung parang mother program is ang local grants in aid. Kaya nag-receive kami ng project proposals. Kami yung magkakandak ng initial review and evaluation. Then ifa-facilitate namin yung approval niya. Tapos pag ma-approve na siya, ifa-facilitate namin yung release ng funding doon sa mga nag-propose ng project. Okay. So, talagang kumbaga from scratch to ano talaga, no? Talagang Opo. kayo hanggang sa pag-release ng pondo na na-approve Opo. ninyo. Oo. Well, moving forward, ano ba yung mga recent programs and projects ng DOST ngayon sa Northern Mindanao? Okay, yung pinaka-recent talaga na program is ang Smart and Sustainable Communities Program ng DOST. Sa katunayan po, bagong-bago lang siya. Nag-start siya just last year, 2023. Kaya parang na-conceptualize siya 2022, then 2023 yung start talaga ng pag-mobilize noong program na yon. Mm-mm. Mm-mm. Yun po. So, ano yung smart and sustainable communities at paano ito makakatulong sa bayan lalo na sa Region 10? Opo, itong Smart and Sustainable Communities Program, ito ay may layon na mapabuti ang mga pamumuhay ng ating kababayan. Subalit, dapat po yung gagawin natin na pamamaraan ay data-driven. Ibig sabihin meron talaga tayong basihan. Hindi kung parang haka-haka or kung ganun. At saka po, technology yung gagamitin natin na pang-solve o pang-improve ng pamumuhay ng ating kababayan. Ano ba to? Limited lang sa ano? I mean, kahit na sinong individual o paano ano? Sino po yung pwedeng mag-avail ng programang ito? Okay po, ang programa pong ito, yung target na partners ng DOST ay ang mga LGU, yung mga municipalities or cities na mamahala ng mga programa nila sa lokal nila na pamamalakad. So yun po, tinitingnan namin kung saan pwedeng pumasok si DOST. Meron bang isang problema na tinatry na isosolve or susolusyonan ng isang LGU. Tinitingnan namin kung
ano ang karapat-dapat na technology na gagamitin para solusyonan yung problema na yun. Okay, sa buong Region 10, ilan ang projects ninyo under this program? Sa ngayon po, kasi isang taon pa lang po yung Smart and Sustainable Communities Program, meron po tayong 6 projects. Kasi meron meron tayong 6 na partner LGUs din. So tigi-isang project muna sa ngayon, yung 6 na partner LGUs dito sa Region 10. Balikan ko lang sir kung sino yung kaninang tinanong ko. So meaning, ang LGUs lang ang pwedeng makapag-avail ng programang ito. Hindi ba pwede ang mga tinatawag nating private companies or tinatawag nating mga individual? Sir? Yes po, opo. Kasi itong programang ito ay yung scope niya talaga is parang pangmaramihan. Kaya LGUs yung target na partners ng DOST sa programang ito. I see, I got it. Okay. May mga contribution din ba ang mga lokal na pamahalaan sa implementasyon ng smart and sustainable communities? Opo, sa katunayan po, yung lokal na pamahalaan talaga ang lead na implementer ng programa. Ibig sabihin, lahat ng mga activities para ma-implement yung mga program tsaka project ay yung lokal na pamahalaan ang spearhead ng lahat ng yon. At sa aspect naman po sa budget, at least or pinakamababa na 15% doon sa kabuuhang project cost ay manggagaling sa lokal na pamahalaan. Okay. So talagang kaya pala kaya talagang kasi may share may share of investment ang LGU natin, no? Yung sinasabi mo ngang 15%. So bali ang tanong na lang dito, ang DOST, ang parang role niya is the 85% cost manggagaling sa inyo, pero yung pag-identify, pag-evaluate, at pag-release ng money, ng pera, ay kayo yon, sa inyong role yon. Tama po ba ako? Parang mag-share lang at saka ang magiging lang ay implementor lang siya. Taga-monitor, kayo ba o ang LGU ang magmo-monitor? Kami na po sa monitoring. So kayo na ang monitoring, sila lang yung mag-i-implement ng project na yon. Sila rin ba yung mag-identify o kumbaga parang recommendatory sila? Itong grupong to na ay pwede tong sila yung nagpapasa, ganun ba yung nangyayari? Paano ba mangyayari? Opo, sila din yung magre-recommend. Sila rin ang magre-recommend, ang LGU rin. So kung hindi i-recommend ng LGU yung particular organization, kasi sabi mo maramihan eh. So meaning organization to sa mga communities, 'di ba? Tama ba, sir? Opo, pwedeng ganun, pero yung target talaga namin is hindi lang yung isang organization within that LGU, yung buong lahat talaga, buong LGU talaga. Buong municipality po. So talagang malaki yung scope niya, no? So may magbigay ka ng ilang mga proyekto ng smart and sustainable community sa Region 10 na meron ng resulta o may accomplishment. Meron na ba, sir? Kasi sabi mo nga 1 year pa lang kayo eh. Meron Opo, na. sa 6 na na-mention ko po kanina na projects, meron tayong isa na tapos na yung implementation niya. So, kaso lang, wala pa tayong makukuha na data tungkol sa effect or impact ng implementation na yon. Kasi itong project po na to ay sa Oroqueta City. So, yung na-identify na
parang problema or needs improvement sa Oroqueta City ay itong sa tax mapping, real properties na tax mapping. Mm. So ayun po, kapag ang isang individual na may pagmamayaring lupa ay required po tayong magbayad ng tax sa batas. Ayun po. Tapos para po makabayad tayo, pupunta tayo sa LGU. Tapos yung LGU ay magkakandak ng assessment, pupuntahan doon sa site kung asan yung lupa. So ganun yung process noon. Meron tayong na-identify na isang technology. Ito po ay developed sa Caraga State University. Yung pag-develop din ng technology na ito ay funded ng DOST. Ngayon po, ito po ay tinatawag na MapX o Manage Your Assets, Properties, and Map for Visualization. Hindi ko rin ma-connect, in fact, kung bakit may X sa MapX, pero nung nakausap po namin yung technology generator talaga, because sabi ko, sir, bakit may X sa MapX? Wala namang X doon sa ano talaga. Sabi po nila na idolo lang po daw nila si Elon Musk, tapos mahilig sa letter X si Elon Musk, kaya lagyan nila ng MapX. Okay. Anyway po, yung proyekto na yun ay na-digitalize na yung prosesong yun. Okay, so hopefully we are expecting na sa mga susunod na buwan o taon ay smooth na yung pagbabayad ng buwis doon sa mga property. Tapos na po yung tapos na po yung installation ng technology na yon doon sa LGU sa Oroqueta City, at saka nag-conduct na rin sila ng mapping sa buong Oroqueta City at na-identify nila yung mga real properties. Oo. Actually maganda yung maganda yung initial na kumbaga yung natapos ng project But usually sa isang project ba na ginagawa ninyo, meron bang duration yan, Engineer Earl? Opo, yung duration ng mga project natin oo. ay 1 year po. 1 year in the making siya. Yes po. Okay. Oo. Knowing the real property tax mapping, that's a good idea actually. Kasi dito sa Quezon City in particular, kasi I am living in NCR. And very effective yan kasi ang nangyari is that mas dumami o lumaki yung income ng local government. Opo. Plus, ang nangyari pa ay na-identify yung mga idle lands, na-identify yung mga titulado at hindi titulado. Yun yung mga magagandang impact. Of course, in doing that, yung sabi nga natin digitalize yung proseso, hindi naman ganun kadali kasi merong tinatawag tayong mga gaps na kinakailangan ma-fill upan, 'di ba? But it's a good move para maging successful itong real property tax mapping kasi hindi lang to income generating sa local government, but it is also makatulong din sa pag-identify if it's agricultural land, if it's commercial land, or residential houses, itong mga areas na to. At sana lang ang dasal ko lang, manatili na mas marami pa rin ang agricultural lands. At huwag siyang ma-convert into tinatawag nating commercial lang. Kasi mas ako sa personal ko lang na pananaw, Engineer Earl, iba pa rin ang epekto o productivity na magagawa ng isang agricultural o ng isang industrial area, sabihin na natin, no? Compared sa commercial lang na parang parks and leisure lang. Opo. I agree with you on that po. Iba pa rin ang may produkto, right? Considering that most probably, ilan pa lang ang lugar na napuntahan ko sa Region 10,
But in Cagayan de Oro, alam kong napakaganda rin ng Bukirinyo dyan sa Cagayan. I've been there in, I think Bukidnon is also part of Region 10, right? Opo. Nakita ko very active ang agricultural sector ninyo dahil pag may nakita ka dyan na mga truck na kasabay mo na punong-puno ng mga pineapple, mga pakwan, ibig sabihin buhay na buhay and even mga gulay kung ano-anong gulay dahil nung time na nandyan ako sa Bukidnon when I traveled along in somewhere in nakalimutan ko na yung sa isang lugar diyan sa Bukidnon. Pero tuwan-tuwa ako kasi sabi ko mukhang active ang agriculture dito kasi ang dami nating nasasalubong na mga truck-truck na mga prutas at mga gulay. So doon mo makikita ang ekonomiya ng isang lugar, di ba? Opo. Anyway, ano ba ang pinakamalaking pwedeng maitulong ng smart and sustainable community sa Mindanao? Engineer Early. Ito po yung Smart and Sustainable Communities Program po. Tulad ng nasabi po kanina ay naglalayon na may pabuti ang buhay ng ating kababayan. Pero dapat ay data-driven and technology yung i-apply natin na solusyon. Kapag po ito ay itong programang ito ay maipagpatuloy at maraming LGU ang makikinabang, maraming proyekto na din ang mai-implement. So ito po ay magre-resulta ng competitive economy dito sa Mindanao kasi mas ma-maximize namin yung resources namin dito sa Mindanao. And of course, it will result to a higher quality of life sa mga taga Mindanao and mas sustainable yung environment kasi yun nga, nakukonsider namin yung factors sa environment kapag meron kaming agricultural na ventures kasi yung solusyon or yung ginagawa namin is data-driven and technology yung ginagamit na solusyon. Opo. Nakakatuwa na ganyan yung ginagawa ninyo sa DOST. Actually, just a while ago, I interviewed one of the founder and CEO and she is actually a graduate from De La Salle University. At siya ang founder and CEO ng Anihan Technologies. Well, basically, Anihan Technologies is not just hardware, software, but data collection din sila na magagamit for tawag dito for agriculture sector. From farmers to storage. Yun nung kasi nga ang layunin nila is para malutas yung problema ng bansa ukol dito sa 10 to 40% food losses daw natin. So ang naiisip nila, of course, binanggit nga niya kanina na ang pinakamalaki na talagang dahilan ng food losses natin sa bansa ay itong tinatawag nating storage, no? And thinking, correct me if I'm wrong, because DOST Region 10 is actually an agricultural area pa rin, majority, vast pa rin ang agriculture farm dyan, di ba, Engineer Earl? Mukhang kaya lang I don't know kung paano maybe the LGU and UDOST Region 10 can actually collab with this Anihan technology, considering they are actually nag-grant din sila ng DOST TAPI sa isang technology all about, I think, pesticides, residue, parang ganon yung impact. I don't know exactly, but merong silang isang proyekto with DOST TAPI. And maybe from the end of the DOST Region 10, maybe Anihan Technologies can help the LGUs from Region 10, di ba? Kasi considering na agricultural area. Now, if you are interested, Engineer Earl, I can give you their contact number.
Sige po. And this very fine lady na mukhang bata pa rin talaga siya. At bata pero witty, matalino eh. She is actually a physicist. But nag-engage siya into agriculture sector kasi gusto nga niya makatulong sa ating bansa. And maybe magandang mag-collab ang LGUs from DOST Region 10, the DOST mismo, 'di ba? At ang Anihan Technologies. If may pagkakataon, ibibigay ko later on yung contact number and the name of Jillian Santos. Who knows, baka maging successful both ends, the Anihan Technology and of course kayo mismo ang LGUs mula sa Region 10, 'di ba? Pero my next question is, paano ba maka-avail ang smart and sustainable communities? Simple lang po. Yung LGU, kailangan lang po nilang mag-express ng intent sa amin na gusto nilang mag-avail through a formal letter addressed to our Regional Director, Engineer Romela and Ratilla. And importante din po na yung LGU ay malaki ang pagtitiwala sa science, technology, and innovation sa pagresolba ng mga problema nila sa kanilang mga munisipyo at syudad. Ano pa ba yung mga programang pwedeng ma-avail sa DOST, Engineer Earl? Marami pa ba? Siyempre po, meron po tayong setup o yung Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ito naman po ay para po sa mga negosyante or MSMEs. Meron din tayong CEST or Community Empowerment through Science and Technology. So ito pong programang ito ay para sa mga financially medyo disadvantaged na mga communities, and mga scholarships and consultancy and training. Ayun po. Nako, marami rin pala kayong mga ginagawa, talagang tuloy-tuloy ang paglulunsad ninyo at pagsasagawa ng paraan, mga programa at proyekto ng DOST, particularly in Region 10, para matiyak ninyong mapaunlad nyo ang buhay ng bawat mamamayan sa inyong rehiyon, no? Opo, at saka po, muntik ko na makalimutan, meron din po kaming laboratory dito sa DOST. Kaya kung sino man yung gustong maipatest, at kapag available naman yung test na yun dito, pwede din po silang lumapit dito sa aming opisina. Nako, paano makokontak ang DOST Region 10 na sa iyo ang pagkakataon, Engineer Earl? Meron po kaming mga social media sa TikTok, Facebook at saka Instagram. Search nyo lang po DOST space 10. Ayan, makikita nyo na yung aming mga page. Pwede kayong mag-message. At saka pwede din po kayong mag-email directly sa aming Office of the Regional Director. Yung email niya po ay ord@region10.dost.gov.ph. Yan. Okay. At sa huling bahagi ng ating palatuntunan, Engineer Earl, may ilang pa akong mga katanungan. Ibigay po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip.
at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Engineer Earl John Belacaol. Siya po ay mula sa DOST Region 10 at actually siya po ang nangangasiwa ng tinatawag po nating Local Grant in Aid Projects sa Region 10. Okay. Sir, gusto ko lang hingan ng mensahe. Meron ba kayong mga nakikita nyong challenges dyan sa Region 10? Lalo na sa pagsasakatuparan ng smart and sustainable communities? Ito po yung mga challenges namin kasi hindi po lahat ng LGU ay kumbaga open arms sa kapabilidad ng science, technology, and innovation. And hindi po natin ito ma-blame sa kanila kasi meron po kaming mga LGU na sa mga liblib na lugar, hindi masyadong naaabot ng connection ng internet. Kaya isa yun sa aming mga challenge na maghikayat ng mga adapter o willing mag-adapt ng programang Smart and Sustainable Communities. Oo nga. So, anong panawagan mo? Of course, may mga ahensya tayo ng pamahalaan, katulad ng let's say DICT o iba pang mga pribadong kumpanya na pwedeng makatulong para yung internet connectivity dyan sa Region 10 ay mapasok naman nila, 'di ba? Kasi sa totoo lang talagang layunin naman ng sa kasabay kasi ng pag-usad natin sa digitalization, 'di ba? Natural lang na isipin natin, meron bang internet capability yung ating mga lugar. And isa yon talaga sa matinding suliranin. Just like energy, kuryente, di ba? Kung walang kuryente sa area, paano nga naman? Hindi naman sasapat ang tinatawag nating mga solar panels, not unless kung may kakayahan yung ating mga komunidad na bumili ng malalaking mga solar panels, di ba? O ang mga LGUs ba ay tinitignan din kasi napakalaki ng magagawa ng mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng pagpapaunlad, mapaunlad yung mga komunidad. Ang DOST, ako para sa sarili ko lang, Engineer Earl, isa lang kayo sa katuwang ng pamahalaan para magkaroon o matiyak na mapaunlad ninyo ang mga mamamayan lalo na sa mga ilang na lugar, sa mga malalayong lalawigan o probinsya dito sa ating bansa. But again, napakalaki ng responsibilidad o tungkulin ng mga lokal na pamahalaan. Kapag ang lokal na pamahalaan ay hindi umuunlad, ang problema niyan ay nasa lokal na pamahalaan, di ba? Yung mga nasa leader. Kasi sila yung sinasadya nila na walang alam. Hindi naman kasi pwedeng sabihin natin na ay wala kaming pondo. Because marami tayong ahensya ng pamahalaan. Katulad ng sinabi mo kanina, you are giving, ang daming
programa ng DOST, nandiyan ang setup para sa mga negosyanteng MSMEs, nandiyan ang CES o yung Community Empowerment through Science and Technology. Yung lalo na ito ay layunin nito yung mga financially disadvantaged na mga communities. May scholarship tayo, may consultation and training. Hindi lang naman ang DOST, marami nang natulungan at napatunayan na ng DOST yan sa lahat ng rehiyon sa ating bansa, 'di ba? So, pagkukulang na yan ng lokal na pamahalaan, kapag hindi sila open arms at ikakatwiran nila na wala kaming kuryente, ay wala kaming internet connection, ay nagagawan po ng paraan yan. Hindi po ba? Opo, tama po kami doon. Kapag gusto, may paraan. May paraan. Kung gusto ninyong umunlad ang inyong lugar, hindi lamang po ang DOST ang pwede nyo pong maging katuwang. Marami po tayong pwede. At mismo ang DOST, pag sinabi nyo yan, gusto namin, pero ito po yung problema namin. Sigurado ko, ang mga opisyal po ng DOST ay hahagilap po ng koneksyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para kayo ay matugunan ang inyong problema. Hindi ba? Tama ako, Engineer Earl? Opo, tama po kayo doon. Okay, with that, mensahe na lang sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, Engineer Earl. Go ahead. Sige po, para po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung meron po kayong kailangan sa inyong lugar na magi-involve ng intervention ng science and technology, dumulog lang po kayo sa mga pinakamalapit na provincial science and technology offices. Ayan po. And syempre po, gusto ko pong magpasalamat din sa Katipunan Channel sa pagpapaunlak sa interview na ito para po mas marami ang ma-reach out namin at mas marami ang makikinabang sa mga proyekto at programa ng DOST. Thank you so much, Engineer Earl John Belacaol. At hindi po ito ang una at huli na kayo ay makakapanayam. Bukas po ang palatuntunang ito, ang tuklasin natin, ang himpilan po ng Katipunan Channel. Sa mga pagkakataon po na may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mga sabihin na nating mga success stories na ginagawa po ng inyong mga proyekto. Thank you so much po, Engineer Earl. Thank you din po, Ma'am Cathy. Okay, inyo po nga napanood ang atin po nga panauhin na isang chemical engineer na nagtapos sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology at syempre siya po ngayon ang nangangasiwa o namamahala po ng local grant in aid projects sa Region 10. Walang iba po kundi si Engineer Earl John A. Belacaol. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay nating technical staff na si Ver Archivido, gayon din sa ating panauhin na walang iba kundi si Engineer Earl John Belacaol. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata.
No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sulibin, Isabela. Manay po dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dya makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pichi Talagtag, 11 taon nagulang, nakatira sa Payatas. Ito po Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Number 3, tiwala ako. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang tuklasin natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.